Nagtataka ang maraming netizen kung bakit maraming estudyante ngayon ang may honors sa graduation kumpara noon. May paliwanag naman dyan ang DepEd. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Ngayong graduation season, maraming proud sa nakuhang award ng mga estudyante. Pero sa isang tweet, bakit daw parang lahat ng bata may award? Noon daw kasi mahirap magkaroon ng honor o makapasok sa top 10. Pero ngayon, 2/3 na sa klase ang may award. Sa kabila nito, kulelat pa rin tayo sa Program for International Student Assessment o PISA. Yan din ang napansin ng iba pang netizens. Kaya agad nag-viral ang paliwanag ng guro na si Geraldine Dangan. Ayon sa kanya, sa transmutation table o grading system na kanilang ginagamit ngayon, otomatikong tumataas ang initial grade ng mga estudyante. Halimbawa, kapag 90 ang initial grade ng estudyante, tataas ito sa 94 sa transmuted grade o yung makikita sa report card. Kapag 84 ang initial grade, magiging 90 sa card. Wala ring babagsak dahil kapag 60 ang grade, gagawin itong 75 sa card. Yung low-performing na bata na may mas mababang grade ay nagkakaroon ng dagdag na mas mataas na puntos. Kumpara po dun sa mga batang napakasipag talagang mag-aral. Sa ganitong paraan, maraming nagiging kwalipikado sa Academic Excellence Award. Dito nakakatanggap ng with high honors distinction ang mga aabot sa 98 to 100. With high honors naman ang mga may 95 to 97 at with honors ang 90 to 94. Yun po yung aking paniniwala, sir. Kasi nga po dati, nung bago po noong 2015, meron lang po tayong top 10. So kung yung top 10 po natin, yung pinakapang-10 ay 92 o kaya 93, minsan po 94, lalo na kung doon po sa mga special program students, wala na pong honor yung susunod doon kahit naka-90 pa sila. Paliwanag ng DepEd, 2015 ipinatupad ang grading system sa ilalim ng Department Order No. 8. Tinatransmute natin yung grade based on the policy na no grades should appear in the report card lower than 60. So yun yung basis ng pag-transmute. Ito raw ay para maiwasan ang inggitan o pang-iinsulto sa mga estudyante. Paglilinaw ni Teacher Geraldine, walang masama sa pagdami ng honor students basta't deserving, bagay na sinang-ayunan ng DepEd. May guidelines daw na sinusunod ang mga guro at hindi basta-basta ang pagbibigay ng mga marka. Ito sa grading system na ito, more inclusive siya at na-avoid natin yung competition among our learners because they only need to meet certain standards and criteria set by the guidelines at basically they are competing with themselves. Sa isang panayam, sinabi rin ng DepEd na hindi tamang ikumpara ang resulta ng classroom grade sa International Assessment Grade gaya ng PISA. Explain lang natin na yung ating PISA ay nakukuha yan, yung ating final score of the country is not merely coming from the exam taken by our learners. Meron din tayo dyan questionnaire para sa ating mga school heads at may questionnaire din para sa ating mga parents. And altogether, sinasummarize yan at kinakonsolidate yan to come up with a final ranking of the country. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, walang kota ang mga eskwelahang maraming honor. Pero naniniwala silang kailangang siyasatin ang kasalukuyang grading system. We have to review yung policy, no, to set more standard, no, para hindi naman nagkakaroon ng ganitong comparison. Kasi may mga eskwelahan talaga, kahit within the same division yan, may mga school, no, na sobrang dami, no, nung mga bata na with honors. Paalala naman ng DepEd, maliban sa grade, marami pang sukatan ang totoong tagumpay ng bawat mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.